Noong unang panahon, sa paanan ng isang mataas na bundok sa gitnang Luzon, may isang maliit na baryong napaliligiran ng matatabang lupa at malalaking puno. Ang mga tao roon ay kilala sa pagiging masipag at mapayapa. Ngunit sa gitna ng kanilang kasaganahan ay may isang pamilyang kakaiba. Sina Dato Lakan, ang kanyang asawa na si Dayang Amara at ang kanilang nag-iisang anak na babae na si Mangga. Si Mangga ay kilala sa buong baryo bilang pinakamagandang dalaga. Maputi ang kanyang kutis, maamo ang kanyang mukha, at tila may liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata. Ngunit higit sa lahat, siya ay may mabuting puso. Lagi siyang tumutulong sa mga mahihirap, nag-aalaga ng mga hayop at laging ngumingiti kahit sa mga hindi niya kilala. Ngunit kung gaano kabuti si Mangga, kabaliktaran naman si Dato Lakan. Siya ay sakim at makasarili. Sa tuwing may aning palay o prutas ang kanyang mga tauhan, halos lahat ay kanya lamang. Madalas niyang sabihing, "Ako ang pinuno ng baryo, kaya akin ang pinakamaganda at pinakamarami." Madalas namang paalalahanan siya ni Dayang Amara, "Lakan, huwag mong kalimutan, ang kayamanan ay nawawala, ngunit ang kabutihan ay hindi." Ngunit tanging si Mangga lang ang nakakaantig sa puso ng dato. Sa tuwing nakikita niya ang kabutihan ng anak, tila may bahagyang liwanag na pumapasok sa kanyang pusong matigas. Isang araw, may mga mangangalakal na dayuhan na dumating sa baryo. Nagdala sila ng mga alahas, pabango at makukulay na tela. Maraming babae ang humanga. Ngunit si Mangga ay walang interes. Sa halip, tinulungan niya ang mga bata na magtanim ng mga bagong binhi sa kanilang bakuran. Nakita ito ng isa sa mga mangangalakal, isang binatang banyaga na nagngangalang Avi, at agad siyang humanga sa dalaga. Isang dalagang marikit na may pusong dalisay, sabi niya sa kanyang sarili. Lingid sa kaalaman ni Dato Lakan, araw-araw na dumadalaw si Ravi sa baryo upang makita si Mangga. Sa paglipas ng mga linggo, nagkaibigan sila at kalaunan ay nagkaibigan. Ngulit nang malaman ito ng dato, nagalit siya ng labis. "Walang banyagang makapag-aasawa sa anak ng isang dato," sigaw niya. "Lalabas kang walang pahintulot at ikaw, Mangga, ay hindi ko nakikilalaning bilang anak kung ipagpapatuloy mo yan." Nalungkot si Mangga. Pinilit niyang ipaliwanag sa ama na hindi kayamanan o kapangyarihan ang kanyang hinahanap, kundi pag-ibig at kabutihan. Ngunit bingi ang kanyang ama sa katwiran. Isang gabi, nagpasya si Mangga na tumakas upang makasama si Ravi. Ngunit sa gitna ng kagubatan, sinanubong sila ng mga tauhan ng dato. Nahuli si Mangga at sa galit ng ama, ipinakulong siya sa isang silid sa kanilang palasyo. Araw-araw, umiiyak siya habang nakatanaw sa mga bituin. Ang kanyang mga luha ay tila kristal na bumabagsak sa malamig na sahig. "Kung ang kabutihan ay kasalanan sa mata ng aking ama, sana'y pagalingin ng kalakasan ng kanyang puso." Dasalin ni Mangga tuwing gabi. Ngunit isang araw, nagising ang mga tao sa kakaibang liwanag mula sa silid ni Mangga. Nang puntahan nila ito, wala na ang dalaga. Ang taming naiwan ay isang mabangong puno na may berdeng dahon at gintong bunga. Si Dato Lakan ay labis na nagulat. Lumapit siya sa puno at napansin niyang ang mga bunga ay hugis puso. Dahil sa pag-uusisa, pinitas niya ang isa at kinain ito. Sa sandaling iyon, napaluha siya.
Matamis, napakatamis, bulong niya. Ang lasa, parang mga luha ni mangga. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na sakit ng kanyang mga ginawa. Yinakap niya ang puno at humingi ng tawad. Ngulit kahit anong sigaw niya, ang tanging sagot ay ang mahinang at malamig na ihip ng hangin. Mula noon, tinawag ng mga tao ang puno na bilang puno ng mangga. Bilang alaala sa dalagang may pusong ginto. Ang mga bunga nito ay nanatiling matamis tulad ng kabutihan ni mangga at ginto rin parang ang kanyang kaluluha. Si Dato Lakan ay tumanda na may pagsisisi, ngulit ginugol niya ang kanyang natitirang buhay sa pagtulong sa mga tao. Sa tuwing bumibisita siya sa puno, sinasabi niya, ang kayamanan ay hindi sukat ng dangal, kundi ang kabutihan ng puso. At hanggang ngayon, sinasabing tuwing matamis ang mangga na iyong kakainin, ay iyon ay dahil naroon pa rin ang diwa ni mangga, ang dalagang naghandog ng pag-ibig at kabutihan para magturo ng aral sa sangkatauhan. Aral ng kwento. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kabutihan ng puso. Ang pag-ibig at kababaang loob ay nagbibigay ng tamis sa buhay, tulad ng matamis na mangga na nangmula sa luha ng isang dalagang may pusong dalisay. At diyan nagtatapos ang kwento ng alamat ng matamis na mangga. Isang paalala na ang kabutihan ay hindi kailanmang nawawala. Kahit pa sa gitna ng galit o kasakiman, ito'y tumutubo at namumunga sa tamis ng pag-ibig at pag-unawa. Tulad ni mangga, sana'y piliin din nating maging mabuti, kahit minsan ay hindi tayo nauunawaan. Sapagkat ang kabutihan, gaano man kaliit, ay nag-iiwan ng alaala na magpapatamis sa puso ng iba. At ito ang Makulit TV2, kung saan ang bawat alamat ay muling nabubuhay sa bawat panood mo. MMT. Ime MZ.